Hey, what's up? Magandang umaga. This is Marcelo once again. Kaya kung bago ka pala sa channel ko, please subscribe to my channel. Hit mo yung notification bell para updated po tayo sa mga video yung ginagawa natin na katulad nito. No? So, today's video is magbibigay po tayo ng reaction. Ito, bagong-bago. No? Itong pahayag ng mga senador. Pamagat natin dito isa. Chinese Embassy official i-declare ng ilang senador na persona non grata. When we say persona non grata, pag ikaw hinatulan na persona non grata ng isang lugar, hindi ka na pwedeng dumaan o bumili man lang o bumisita man lang dahil persona non grata ka na nga. Pero di ko alam kung paano nila yan na tawag na ito, ikinakalat sa isang lugar o isang bansa. Or siguro ina-update nila doon sa mga ahensya ng gobyerno na pag persona non grata ka na, lalabas na yung pangalan mo na magre-red persona non grata. So hindi ka na pwede ka nang pauwiin, hindi ka na pwedeng dumaan o bumisita man lang. So ilang senador na makabayan ko, no, lalo na tong si Soto ay nagpahayag na ang Chinese Embassy pwedeng i-declare nila na persona non grata. So, di ko alam mga kababayan, mga kaibigan, no? Kung matutuwa kayo o mamamangha kayo o bibilib kayo sa mga katapangan ng ilang senador natin dahil lamang ito sa pahayag ni Tariela, Commodore Tariela, na nagbigay siya doon ng mga picture na nakakatuwa. Bully daw yung Chinese, ganito, gano'n. Hindi nyo alam mga kaibigan kung ano, ilang napakahalaga po ang inaambag ng mga Chinese sa buong mundo. Dahil kung mapapansin nyo mga kaibigan, kung mapupunan nyo, lahat ng produkto natin sa buong mundo pag tinignan nyo yung tag made in China, no? So sa Chinese po, diyan po tayo nakakamura, unlike dun sa ibang bansa napakamamahal po ng produkto. Chinese lamang po ang nagbibigay sa atin ng murang produkto at tayo po'y nakikipagkalakalan sa mga Chinese. What if na naman tayo? Paano kung itigil ng Chinese ang pakikipagkalakalan natin sa Pilipinas? Saan tayo pupulutin mga kababayan? Dahil itong mga senador na to, wala naman itong iniisip. Hindi naman tayo iniisip ng mga senador na ito no, matatapang na makabayag ko, no. Dahil sila may mga pera, tayo wala, no? May pambili sila sa ibang bansa, kunwari nag-declare nga ng itinigil. Pwede sila makapag-travel sa ibang bansa at bumili doon sa ibang bansa ng mga produktong gusto nila. Tayo, ordinaryong mamamayan, kaya ba natin pumunta sa ibang bansa para bumili? Wala tayong pera, kundi mabibili natin yung mumurahe katulad ng mga produkto ng mga Chinese, pero worth it naman. So, hindi natin alam kung matutuwa tayo o magagalak o bibilib tayo sa mga katapangan ng ating mga senador. Hindi nila alam ang pinapasok nila kung i-declare nila na persona non grata tong Chinese Embassy, no? What if? Ito alam mo sa buong China, no? Halos 500,000 ang Pilipino dyan. So, what if kung gumanti ang Chinese na pauwiin lahat yung mga Pilipino papunta dito? Sa tingin nyo ba mga kababayan, mga kaibigan, matutulungan ba tayo ng matatapang na makabayan itong mga senador na to? Bakit ganun? Pag-usaping China, mga kababayan, kung napupunan nyo, pag-usaping China, napakatatapang nila. Pero pag usaping flood control, tamime sila. Malinaw. Ito, clear as water. Clear as water na ang Pilipino, pag tinapalan mo na pera, tamime. Walang naririnig, walang nakikita. Tistatwa. Pero pag yung mga ganito usapin, sovereignty, ang tatapang nila. Kailangan natin, hindi natin yan. Naku po, Diyos ko. Ang tatapang. So, yun lamang po mga kaibigan, no? What if, no? Saan natin sila isisiksik pag gumanti ang China na
na pauwiin yung pangalang ganti. Kaya nga sabi ng China, go ahead, gawin nyo. Ngayon, hinahamon ng Chinese itong mga matatapang makabayan ng mga senador na, sige, gawin nyo, gusto nyo. I-declare nyo kami persona ng grata. Tingnan natin kung saan pupulutin ang Pilipinas. Halos 2.5 plus 500K sa China, tapos dito sa atin, employed natin dito is 2 million. Pag dinagdag mo yung 500, 2.5. Ha? Walang trabaho, bagsak ang ekonomiya, puro krimen. Ay, naku. Diyos mio. Ang mga kasangkot, mastermind ng flood control, hindi makasungal. So, sa tingin nyo mga kababayan, hindi pa ba tayo gising? Bakit hinahayaan natin i-recognize yung mga kapangyarihan nitong mga senador? Kung tayo yung makakaisa mga Pilipino, no? Pwede naman natin hindi sila kilalanin, no? Mga senador. Kung tayo makakaisa kung gusto natin ng pagbabago. Kasi, ang tatapang nila, oh. Ang tatapang nila kung di ko alam kung saan nila pinupulot yung mga ganitong katapangan. Sana ipamahagi nila sa ilang sundalo, no? Ang tatapang nila, pero hindi naman sila yung mismong nasa frontliner para humarap dun sa mga sakuna ng mga ganito, kinakanyon. Alam niyo sa mga panahon nung ni Tatay Digong, wala kang makikitang kinakanyon. Yung pinagagawang isla na yan, dahil sa kagalingan ng Presidente Duterte, ginawa niya, sige, kung aagawin nyo man lang yung isla, paghatian natin. 60 sa amin, 40 sa inyo, pero sa inyo yung gamit. Yun po yung ginawa ni Tatay Digong, pero sa atin. Pero itong administrasyon na ito, pilit man natin agawin yan. Pilit, andun na tayo. Sila ang nang-agaw. Pero, pag naagaw ba natin yung isla na yan, anong gagawin? Papatirahan yun sa mga Pilipino. Gagawin lang yung basurahan, sigurado. Alam yung mga Pilipino, pag alam yung may isla, andyan yung kakalatan, yung mga ganun. Kaya ang ginawa ni Tatay Digong, pinaghatian na lang. Sige, kung may makukuha kayong resources dyan, hati tayo. So, yun po yung ginawa ni Tatay Digong. So, bakit gano'n Pag usaping China, ang tatapang nitong mga to. Pag usaping flood control, di nyo alam kung saan sila gilapin Pag yung maliliit na tao, gumawa ng kamalian no? Huli agad. Pero yung malalaking tao, nagnakaw ng, sorry for the words, no? Pag kumuha ng mga trilyon-trilyon na pera, hindi mahuli-huli. Bakit kaya gano'n, no? Ako lamang po yung nagtatanong. Hindi po ako, dahil base po dun sa nakikita natin, ganun talaga ang nangyayari dito sa ating bansa. Bulag sila pag katotohanan. Katotohanan ang umiral. Pero pag usapin mga ganito, at tatapang nila talaga. Lalo-lalo na to si Tulfo at saka si Risa Hontiveros. So, napakadaling sabihin, no? Napakadaling sabihin na, China, get out. Get out. Get out lang ang masasabi ko, no? So, yan po yung pahayag ni Senator Erwin Tulfo, napakatapang po. Pero, ni minsan, sa hearing, hindi natin sila narinig na, asan ang perang bilyon-bilyon, trilyon-trilyon na kinuha ng ilang opisyal natin dito sa gobyerno. May nanagot ba? Oo, may nanagot. Si Bong Revilla. Hindi naman natin kung anong naging kaso ni Bong Revilla. Pero malinaw usaping pera yon. Pero ang malinaw talaga dito yung mastermind, di pa nahuli. Big fish na daw doon si Bong Revilla at saka yung mga diskaya.
Kung tutuusin, mga wate. Mga bulate lang yun sila. Hindi pa ho nahuhuli yung pinaka big fish. So, ayan po mga kaibigan, no? Sa usaping China, napakatatapang po ng ating mga senador. Sana ginagamit yan sa talagang kung kinakailangan. Anong laban natin sa China? Ha? Hindi naman sa kasi likas sa mga Pilipino talaga matatapang. Hanggang doon lang tayo. Yung tapang natin, bunganga lang talaga. Oh. Matapang tayo sa kapwa natin Pilipino, pero pag sa ibang bansa, kung napapansin nyo, pag may mga foreigner na pumupunta dito, gumawa na mali, mismong kinakampihan ng mga pulis, hindi naman sa nilalat ko ng mga pulis, no? Kinakampihan ng mga pulis, yung foreigner. Pero yung Pilipino, yun yung akala mo, yun yung may kasalanan. Tapos, ang lakas pa ng loob na pag mga tawag nito, mga kaso-kasong wag mong gawin yan sa bansa namin. Pilipino kami. Diyos ko, Maria. Sa ibang bansa ba, narinig nyo ba? I'm American, I'm a Chinese, wag mo kaming apihin. Tayo lang naman yung ganun eh. Porke Pilipino, pagdating sa larangan ng palakasan, Pilipino ako, di magpapatalo, pero sa bandang huli, Pilipino, talo. Ang galing ng Pilipino. Diyos ko! Kaya ako, tama na, yung Pilipino lang ako sinilang. Tama na, sa Pilipinas lang ako yung sinilang. Pero hindi ko pinagmamalaki ng Pilipino ako dahil sa mga ganitong aspeto, yung mga ganon, kailangan mo ba ipagmalaki yung Pilipino ka? Dahil kumanta ka lang sa ibang bansa, proud ka na Pilipino ako, magaling kumanta. Basic lang yan eh. Basic lang yung mga ganyan. Nanalo ka lang ng ganito. Alam ko maraming magbabash na sasabihin na tawag na ito. Wala ka kasing ganyan. So, di ko na kailangan ng ganyan. Para pangalandakan Pilipino ako. O ano. So, hindi ko alam. Dahil sa ginagawa nito, sa tingin yung mga babayan, no, mga kaibigan, sino ba sumisira ng pagka-Pilipino natin? Ha? Sino ba sumisira? Bakit talaga naghihirap ang Pilipino? Sa tingin niyo mga kaibigan, mga kababayan, Chinese bang sumisira? Isipin niyo na lang, ito logic no? Chinese bang sumisira? Bakit naghihirap ang Pilipinas? Naghihirap ang mga kababayan natin Pilipino? Bakit nagugutom? Bakit walang trabaho ang Pilipino? Chinese ba? Di alam no. Pairalin natin ang ating imahinasyon. Pairalin natin ang ating instinct. Isipin na lang natin, guys. Chinese ba kung bakit Chinese ba dapat sisihin bakit naghihirap ang Pilipinas? Chinese ba ang dapat sisihin bakit walang kinakain ang Pilipino? Chinese ba ang dahilan bakit napakababa ng tourism dito sa Pilipinas? Isipin nyo na lang yan guys kung pag ini-declare nila ang mga Chinese na persona ng grata dito sa Pilipinas. Isipin nyo, kahit 10 times nyo isipin, kahit 100,000 nyo isipin, anong mangyayari sa Pilipinas pag ini-declare nyo na persona ng grata ang mga Pilipino, ay ang mga Chinese dito sa Pilipinas. First, pag gumante ang Chinese, pauwiin nila yung 500,000 ng Pilipino mula China hanggang dito. Sa tingin nyo ba magkakatrabaho sila sa tulong nitong matatapang na makabayan ng mga senador? Matutulungan ba sila nitong komodor na napakatapang din? Sa tingin nyo ba mapapakain sila nitong mga senador? Ha? Napakadaling sabihin, pero hindi nila alam. Hindi kasi nila iniisip ang magiging kahinatnan nitong pinagsasabi nila sa mga Chinese, no? Hindi naman ako pro-Chinese. Pero ako po'y mangha sa mga Chinese. Ako po'y believe sa ekonomiya ng Chinese. Ako po'y believe sa mga utak ng Chinese. Ha? Dahil mismo sila, sarili nila, inangat nila. Halos pantay lang ng Pilipinas dati yan noon. Dahil sa katapangan po natin, nagkaganito ang Pilipinas.
Dahil po sa makabayan po tayo nagkaganito ang Pilipinas. Ha? Alam niyo, wala naman tayo talaga, hindi natin kaaway Chinese. Hindi natin kaaway yung ibang bansa. Alam niyo anong kaaway natin? Ang mga sarili natin. Tandaan niyo po yan. Yan po ang pinakakaaway ng mga Pilipino. Ang mga sarili po natin. Isipin nyo na lang guys. Isipin nyo na lang guys ha, logic. Bakit naghihirap ang mga Pilipino? Bakit walang trabaho ang mga Pilipino? Bakit nagugutom ang mga Pilipino? Chinese ba? Amerika ba? Hindi. Isipin nyo lang. So, yun lang po mga kaibigan, mga kababayan, no? Magandang umaga sa inyo. Kaya kung bago ka pa lang sa channel ko, please subscribe naman to my channel para updated po tayo sa mga video ginagawa natin na katulad neto. Ha? So, ito na naman po si Marcelo nagsasabing Babu! Yeah!